ITCZ o Intertropical Convergence Zone patuloy na magpapalakas ng ulan sa Visayas at Mindanao. Amihan humahampas sa Northern Luzon at may panibagong banta ng bagyo sa mga susunod na 2 linggo ayon sa Pag-asa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Lunes, November 17, 2025. Narito ng ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, narito ng ating lagay ng panahon ayon sa Pag-asa. Ngayong araw, 2 major weather system ang gumagalaw sa ating bansa. Una ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone at ang Northeast Monsoon o hanging amihan at sinasabayan pa ito ng shoreline at easterlies kaya halo-halo ang kondisyon ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Simulan natin sa Visayas, Mindanao at Palawan. Dito pa rin pinakamalakas na pag-uulan dahil sa aktibong ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Asahan ang cloudy sky, scattered rain at thunderstorm na pwedeng tumagal mula hapon hanggang gabi. At paalala, may banta ng flash flood at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na paulit-ulit na binabaha. Sa Cagayan at Isabela naman, naroon naman ang shoreline, kaya makakaranas ng kalat-kalat na ulan at isolated thunderstorm sa ating mga kababayan dyan. Mag-ingat dahil kahit hindi tuloy-tuloy ang ulan, kaya nitong magdala ng biglaang pagbaha. At sa Ilocos Region o CAR at sa natitirang Cagayan Valley, dito ay mararamdaman ang hanging amihan. Magiging maulap at may mahinang pag-ulan pero generally walang malaking epekto sa outdoor activities. Medyo malamig-lamig na ang panahon dito lalo na sa umaga, partikular sa Baguio. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, ang nangingibabaw ay ang easterlies kaya magiging mainit at malinsangan sa umaga at tanghali. Tapos biglang may isolated thunderstorm pagsapit naman ng hapon o gabi. Posible ang flash flood lalo na kapag severe ang thunderstorm. At sa ating wind and coastal waters condition para sa mga nasa baybayin at sa ating mga kababayang mangingisda, sa northern at western Luzon ang hangin ay moderate to strong wind galing sa northeast na may moderate to rough seas na ang alon ay magmumula sa 1.5 hanggang 3.1 metrong taas. Ingat po tayo, maalon at delikado para sa maliliit na bangka. At sa rest of the country, ang hangin ay light to moderate at galing ito sa east to northeast. Slight to moderate seas na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metrong taas. At sa ating temperatura at humidity sa Metro Manila, minimum temperature 24.5 degrees Celsius na itala kahapon ng alas 5 ng umaga at maximum temperature 31.9 degrees Celsius na itala bandang alas 2 ng hapon. At ang araw ay sisikat mamayang alas 5:58 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:24 ng hapon. At ngayon, dumako naman tayo sa malawak na tropical outlook. Napakagandang balita mga kababayan base sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa. Ito ang inaasahan sa mga susunod na 2 linggo. Sa week 1, November 14 to November 20, walang nabubuong TC-like vortex sa monitoring domain ng Pag-asa o TCLB. Mababa ang posibilidad na mayroong mabuo na bagyo. Kaya ngayong linggo, zero threat na tropical cyclone sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa week 2 naman, November 21 to November 27, may nakikitang isang TCLB o Tropical Cyclone-like Vortex sa southeast ng Philippine Area of Responsibility. Ang direksyon nito ay mabubuo sa bandang Mindanao, Visayas o Southern Luzon. Pero kahit tatawid ito sa malaking bahagi ng bansa, low chance pa rin itong maging isang ganap na bagyo. Magiging maulan lamang pero hindi ito inaasahang lalakas bilang isang tropical cyclone. Gayunpaman, uulit-ulitin ko, babantayan pa rin ito dahil mabilis ang pagbabago ng kondisyon sa dagat. Sa ngayon, ang pinakadominanteng weather maker ay ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito ang dahilan kung bakit tila hindi matapos-tapos ang pag-uulan sa Visayas at Mindanao nitong mga nakaraang araw. Kung mapapansin ninyo, kahit walang bagyo, storm-like na ang pattern ng ulan. Ito ay dahil nagsama-sama ang warm moist at air mula sa silangan at ang malamig na hangin mula sa norte.
At isa pang dapat bantayan ang TCLV o Tropical Cyclone Light Vortex sa Southeast Philippine Area of Responsibility sa week 2. Hindi man ito inaasahang lalakas, ang pagdaan nito sa Mindanao, Visayas at Southern Luzon ay posibleng magdala ng prolonged rainfall sa mga naturang lugar. Patuloy pa rin tayo magpapaalala sa ating mga kababayan para sa ating safety reminders. Una, i-monitor ang mga sapa at ilog. Iwasang tumawid kapag mataas ang tubig. Mag-ingat sa pagguho ng lupa lalo na sa mga gilid ng bundok at sa mga basang lugar. I-charge ang inyong phone at radyo lalo na pag mayroong thunderstorm. Para sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bagong panahon, ito ang paalala ng may Diyos tayong laging gumagabay sa anumang sitwasyon. Sasamahan tayo at magbibigay ng kalakasan sa lahat ng ating mga pagsubok sa buhay. At ang paalala ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat sasamahan ka niya. Sa kabuuan ng ating balita, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, malakas na ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan. Ang shoreline, ulan sa Cagayan at Isabela. Amihan naman ang malamig at hamog sa Northern Luzon. Easterlies, mainit ulan combo sa Metro Manila at walang bagyo for this week. At meron namang low chance na bagyo next week na tinatawag nating Tropical Cyclone like Vortex. Bago tayo magtapos, gusto ko po magpasalamat ng taos puso sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Pilipinas weather ngayon. Lalo na sa ating mga kababayang abroad, sa ating mga OFW subscriber na kahit malayo, hindi nakakalimot tumingin ng update tungkol sa ating panahon dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Kayo po ang lakas at inspirasyon ng programang ito. At syempre, saludo rin kami sa ating mga kababayang local subscribers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na araw-araw nandito, nagko-comment, nagbabahagi ng updates at nagbibigay babala sa kanilang mga komunidad. Napakalaki po ng naitutulong ninyo upang mas maging handa ang ating mga kababayan. Gusto ko ring magpasalamat sa lahat ng nagbibigay ng super thanks at super chats. Sobra po ang pag-appreciate namin sa inyong suporta. Ang bawat tulong, malit man o malaki, ay ginagamit natin para mas mapaganda ang ating graphics research at real-time monitoring para magbigay ng pinakatumpak at pinakamaasahang weather updates araw-araw. Kaya mula sa puso, maraming salamat po sa inyong lahat. Kahit saang bahagi ng mundo kayo naroon, tandaan ninyo, kasama nyo ang Pilipinas weather ngayon sa bawat bagyo, bawat araw ng pag-asa at bawat panibagong simula. Ingat po kayong lagi at God bless you sa inyong lahat. Para updated ka lagi sa panahon, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe dito sa ating channel. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-ialerto. Ingat tayong lahat.